Hi, ako si Maynard, isang OFW dito sa Japan na gustong yumaman. Pera na lang ang kulang. Sa video na ito, isishare ko sa inyo kung paano ako nag-apply para makapagtrabaho dito sa Japan. Una, gumawa ako ng account sa www.workabroad.ph. Pagkatapos nun, in-upload ko doon yung mga credential ko katulad ng resume at saka mga certificate. Pagkatapos kong ma-upload ang mga credentials at certificate ko, mga ilang araw lang may tumawag sa aking agency. At ito yung unang nagpaalis sa akin, Red Arrow International Agency. At sa pangalawang balik ko naman dito sa Japan, ang nagpaalis na sa akin ay Prudential Employment Agency. Sa unang pag-a-apply ko sa Red Arrow, tinawagan nila ako para sa preliminary interview. At nung nakapasa ako sa preliminary interview, iniline up na nila ako sa Japanese Employer Interview. At makalipas lang ang isang linggo, sumalang na ako sa Japanese Employer Interview. At sinwerte naman agad, isang beses lang na-select agad. At pagkatapos ma-select, hindi na ako dumaan sa trade test dahil pinagbasihan na rin yung haba ng experience ko sa ibang bansa. Pagkaraan ng isang linggo, pinag-medical na ako ng agency bago mag-aral ng Nihongo. At nung nag-fit to work ako, nag-umpisa na akong mag-aral ng Nihongo. Ang pag-aaral ng Nihongo ay 3 hanggang 4 na buwan. At ang tuition fee ay sagot ng employer na nag-select sa akin. Habang nag-aaral ng Nihongo, dito ko na rin hihintayin yung COE ko o Certificate of Eligibility na manggagaling sa Japan. Nung natapos ko na yung pag-aaral ng Nihongo, dumating na rin yung COE ko. Sinabihan na ako ng agency na mag-final medical. At nung nag-fit to work na ako, in-schedule na nila yung pag-alis ko. At nung dumating na ako dito sa Japan, binigyan ako ng allowance na 85,000 yen. Itong allowance na ito yung gagamitin mo habang nag-aaral ka uli ng 1 buwan dito sa Japan. Bago ako dineploy sa company ko, nag-stay muna ako sa training center dito sa Japan ng 1 buwan. Pagkatapos ng 1 buwan na pag-stay ko sa training center, yung employer ko mismo ang sumundo sa akin para dalhin dito sa company. At 3 taong kontrata ang ibinigay sa akin ng kumpanya ko. Nang matapos ko yung 3 years contract ko, pinagbakasyon ako ng 3 buwan sa Pilipinas. Pero nung pabalik na ako dito sa Japan, ibang agency na yung nag-process sa akin at ito nga yung Prudential Employment Agency. Dahil natapos na daw yung kontrata nila sa Red Arrow, yung unang agency na nagpaalis sa akin. Kaya yan yung naging journey ko sa pag-a-apply para makapagtrabaho dito sa Japan. At hanggang ngayon, andito pa rin ako sa kumpanya na kumuha sa akin. Kung gusto nyo yung mga ganitong content, pakipollow pa ang iba nating social media. So ayun guys, maraming salamat.